cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Dagdag pa ni Loli na bagaman natutuwa ako sa alok, wala akong pisikal na presensya o kakayahang magbigay ng halik. Gayunpaman kung mayroon kang mga tanong o kailangan ng tulong, huwag mag-atubiling itanong. Wika ni Yifeng na ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang ganitong hiling, dagdag pa niya na wala akong karanasan, hindi pa nakakaranas ng pag-ibig, palaging single, at napasabi si Yifeng sa kanyang isip na maraming taon ng single. Sa wakas, may pagkakataon na akong makipag-ugnayan sa kapatid na ito. At dagdag pa niya na oo, ngayon sasabihin ko ang paalam sa aking unang halik. At nagulat naman si Lanzu sa nakita kay Yifeng na umiiyak na handa na siyang halikan, wika ni Yifeng na ngunit dahil inialok mo ito, isasakripisyo ko ang aking halik para sa iyo. At pumikit siya wika niya na ang katotohanan ay na ang kulay ay kawalan, at ang kawalan ay kulay, halina. Kaya nung tangkang hinalikan na sana ni Yifeng na si Lanzu ngunit umiwas ito nung yayakapin na siya ni Yifeng, at ang dami ng pinagsasabi ni Yifeng sa kanyang isip wika niya na ang kulay ay kawalan at ang kawalan ay kulay, ito ang kataas-taasang estado a. At nasa mga tayo sa kalibugan ni Yifeng sa kanyang pag-iisip sambit niya na 3,000 mundo, bawat isa ay may sariling paraan ng pagpapalago. Sabi-sabi, mayroong paraan ng dobleng pagpapalago. Ang magkasamang pagtabi ng balat, ang yin at yang ay konektado, at ang paghinga sa pagitan ng dalawa ay nagtutulungan, na maaaring dobleng mapataas ang antas, napasabi si Lanzu sa kanyang isip na ang puso ni Mr. Yi ay puno ng pag-ibig, dahil sa aking kahinaan, nagluha siya sa awa. Handa si Mr. Na gamitin ang paraang ito para tulungan ako, ngunit iniisip ko lamang ang ilang kalokohan. Nakakainis. At sinabihan niya si Loli na junior sister ay walang pag-iingat, hindi alam ang tama o mali, at nagbigay ng ganoong sobrang hiling kay Mr. Kayo ay isang lalaki ng malaking karunungan, at karangalan namin ang makatulong sa inyo, at hindi kami nagtataglay ng anumang masamang motibo. Patawad po, Ginoo. Wika ni Loli na sister, ano bang pinagsasabi mo? Handa si Mr. Na gawin ito pero ngayon ay ayaw mo na wika ni Yifeng habang minulat niya ang mata niya wala akong tutol, kaya may napagtanto na si Yifeng wika niya ulit na ibig kong sabihin, hindi ito sobra at hindi na natapos ang sasabihin ni Yifeng dahil napasabi si Lanzu na huwag mo nang sabihing dagdagan pa, Ginoo. Alam ni Lanzu na hindi nararapat at ngayon, Teryo na sa Baofeng Chamber of Commerce, kasama kami para pag-usapan ang paglalathala ng libro wika ni Lanzu, nasambit na lang ni Yifeng na okay lang, walang problema, tiyak naman. Walang mabuting bagay sa mundo, napakamalas mo naman par isang first kiss na sana kaso medyo may tupak sa ulo si Lanzu pinaasa ka lang niya kaya mahalin mo lang sarili mo ting ning 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 tayen chana say sa sakit, at nakarating na nga sila sa kanilang pinuntahan sa Baofeng Chamber of Commerce, at may narinig sila na sabi nito naririnig ko na may dinalang kaibigan si Lear, kaya ba't hindi mo siya ipakilala kay Dad? At tinawag naman siya ni Loli na ama. Ang pangalan pala ng ama ni Loli ay si Yin Xiong, chairman ng Baofeng Chamber of Commerce isang mortal, at tumakbo naman si Loli sa kanyang ama na parang bata sabi niya na ama I'm back home na makikita nga natin ang isang matanda na panganga sa kanyang nakita, wika ng mag-ama na anak. Lumalaki ka na, kaya't mas maganda kung matutunan mong kontrolin ang sarili mo, wika ni Loli na bakit, may problema ka na naman ba sa sahig mo? Wika ng ama niya na binago lang ito kamakailan. Halika na, bumangon ka, huwag mong hayaang matawa ang mga bisita sambit ng ama ni Loli, wika ng ama ni Loli sa tingin ko, may kakaibang temperament si Mr. Gusto kong itanong sa pamangkin, sino ba itong si Mr. Habang binulong niya kay Lanzu, wika ni Lanzu na tito, hindi ko maaaring ibunyag ang masyadong impormasyon tungkol kay Mr.
Ngunit dapat mong tandaan, nang may seryosong mukha wika niya na kahit na siya ay aking respetadong guro, kailangan niyang tawagin siyang Mr. At nagulat naman ang ama ni Loli na si Yin Xiong chairman of Baofeng, at habang gulat na gulat ang ama ni Loli habang tinitingnan si Yifeng na kumain wika niya na inaasahan ko, dinala niya sa akin ang napakagandang Buddha, isang taong iginagalang ng leader ng sektang Qingshan. Ito ay tinanong niya si Yifeng wika niya na anong say mo, Mr. Sapat na ba ang iyong kasiyahan sa mga pagkain? Wika ni Yifeng napakasarap. Salamat sa inyong pag-aalaga. Hindi ko karapatang maging mayabang, ngunit napakaswerte ng aking anak na makilala si Mr. Ito ang pagpapala para sa aming pamilya. Tungkol sa iyong pakay dito, alam ko kung bakit ka narito, ngunit huwag kang mag-alala. Butler, simula ngayon, ang Baofeng Chamber of Commerce ay gagawin ang lahat ng makakaya upang matulungan si Mr. na may lathala ang kanyang mga akda. At nagsalita ang matanda sa likod na si Panot sambit niya na mula sa paglalagay ng anyo, pagsusulat, at pag-iimprenta, kinakailangan nating gawin ang lahat ng aming makakaya. Kung mayroong anumang pagkakamali, ikaw ang mananagot dito, habang nagsisilita hindi niya alam na may paparating na sipa na sambit niya na guro, ngunit sa kasalukuyan, ang aming Chamber of Commerce ay nakatuon sa alahas, ginto at pilak, at mga kagamitan para sa mga manggagamot. Sa ngayon, ito ang kritikal na yugto para sa klasifikasyon ng unang tier na Chamber of Commerce. Kung makikialam ka sa paglalathala ng libro, madali itong masakop ng Pingjang Chamber of Commerce, pagkatapos nga niyang sabihin iyon na makikita nga natin sapol siya sa sipa ng Manager Baofeng Chamber sambit ng Baofeng Chamber na asot pusa ka ba? Wika ni Yifeng na Chairman Yin, hindi ito kinakailangan, ito ang orihinal na negosyo ng iyong Chamber of Commerce. Sambit ng Chairman Baofeng Chamber na nga may ngiti wika niya huwag masyadong mag-alala, Mr. Sa totoo lang, ang aming Chamber of Commerce ay nag-aayos na magbukas sa larangan ng kultura. Nangyari lang na dinala ni Mr. ang libro, ito ay isang magandang pagkakataon, at lubos akong natutuwa na nang hingi nito habang makikita natin nakijismes si Loli sa pinag-usapan ng dalawa, at nagpapasalamat naman si Yifeng sa tulong ng Chairman Baofeng Chamber, kaya nung lumipas ang ilang araw ay, sa ilalim ng buong operasyon ng Baofeng Chamber of Commerce, isang aklat na may pamagat na The Supreme Treasure and Zixa Ferry, ay isinilang sa Jiangping. Ang pagmamahalan, pagkamuhi, at pag-aaway ng dalawang pangunahing tauhan sa aklat ay bumangon ang damdaming maraming tao. At ang unang edisyon ng aklat ay agad na nawala. Bilang resulta, isang kasab-ikan sa paghahabol ng libro ang umusbong sa lungsod at kahit na kumalat sa labas ng lungsod, kaya nung lumipas na ang mga araw ay makikita nga natin si Lanzu na nakaupo at may hawak siyang libro na, mahal kita ng 10,000 taon, wika niya na sa mundong ito, tanging si Mr. lamang ang makakapagsulat nito, at dumating si Zuyun at nawika niya na Schwer, ano ang nangyari sa sekta habang ako'y nasa retreat? Mukhang naglalakad-lakad lang ang lahat, at may ilang disciples lang sa lugar ng sining militar, kaya nung lumapit na si Zuyun ay binigay naman ni Lanzu ang kanyang hawak na libro kay Zuyun habang pinunasan niya ang kanyang luha wika niya na ito ay marahil kaugnay ng aklat ni Mr. Sa ngayon tingnan mo ang buong Jiangping, halos lahat ay mayroong aklat na ito. Nakikita ang mga tao na lubos na langgo paano pa sila makakapagtuon ng kaisipan sa kanilang pagsasanay. Kaya may napansin si Zuyu na sambit niya na ito'y libro ni Mr. At napatalon siya saya nung nakuha niya ang libro ni Yifeng wika niya na ako ay magre-retreat ng 2 araw. Iiwan ko sa iyong pangangalaga ang mga gawain ng sektor.
At napasabi si Lanzu na hindi ba't kakalabas mo lamang ng retreat, at nailipat nga tayo sa maraming tao na ang ingay, at sa kadahilanan ay dahil sa ang kasikatan ng aklat ay may hindi pangkaraniwang kaganapan ng kakatuwang bagay sa lungsod ng Jiangping, at sumigaw ang isang babae sambit niya na, ipinagtataka ko kung kailan lalakad ang aking bayani sa makulay na masalimuot na ulap upang pakasalan ako. Kung isang araw, matatagpuan ko ang aking tunay na pag-ibig, sasabihin ko ang tatlong salitang iyon sa kanya, at hinawakan ng taba ang babae sambit niya na kung mayroong deadline para sa pag-ibig na ito, umaasa akong 10,000 taon. At napanganga ang mga tao sa paligid sa kanilang mga nakita sa ginagawa ng dalawa. Pagkatapos nga ay nagpakasal ang dalawa at nabigla naman ang isang tao sa nakita ito pala ay si Yu Wuji na isang espiya sa Qingshan sect disciple Martial Master Realm, at habang ang isa ay tumatawa dahil sa nakita, at naging seryosong ang dalawa nagkasama sambit ng taong tumawa kanina na naghanap na kami ng matagal ngunit wala kaming nakuhang clue sa Qingshan Gate, at sabi ni Yu Wuji na tatakot ako na baka gumalaw na ang Xuanwo sect para tiposan na ang paghihiganti, at nailipat tayo sa Pingjiang Chamber of Commerce na tila may pinag-usapan wika ng mga nag-uusap na tulad ng alam ng lahat, mayroon lamang isang unang antas ng Chamber of Commerce sa isang lungsod, at ngayon ay ang tamang panahon para sa pagraranggo ng Chamber of Commerce. Ngayon, salamat sa mga libro, ang kita ng Baofeng Chamber of Commerce ay 20% mas mataas kaysa sa amin ngayong buwan, hindi lang doon, ang kanilang reputasyon ay umangat din, at ang nakaupo sa gitna pala ay si Chairman Maulin Chamber of Commerce, at napasabi si Maulin sa kanyang isip na sa isang sandali ng kapabayaan, aking inilampasan ang isang magandang pagkakataon at ito ay kinuha ng Baofeng Chamber of Commerce, ang matandang magnanakaw na si Yin Xiong ay tiyak na tumatawa sa akin ngayon. At sinabi ng lalaki kay Mauli na narinig ko na ang may akda ng libro ay dumating sa chairman noong una upang pag-usapan ang kooperasyon sa pagsusulat ng libro, ngunit ipinadala siya ng chairman. Bakit ang desisyon ng chairman ay nagiging dahilan para bayaran ng buong Chamber of Commerce? Dagdag pa niya na kung tayo sa unang antas ng Chamber of Commerce ay dahil dito, ay natatakot ako na ang iyong posisyon bilang chairman ay maaaring maging, at biglang nagalit si Maulin nang nalilisik ang mata niya na wika niya na bilang ang chairman ng Chamber of Commerce na ito, mayroon akong sariling paraan para malutas ang mga bagay na ito, at hinampas niya ang lamisa wika niya na ihanda ang pangregalo at samahan niyo ako pamanta kay Mr. E, at makikita nga natin ang martial arts gym kitchen, wika ni Zongqing na boss, hindi mo ba sinabi na kapag nabenta ang libro, makakakain tayo ng karne? Kaya nasambit na lang ni Yifang na oo nga, kaya iniisip ko kung paano gawing lasang karne ang tokwa, wika niya sa isip na ngayong nailathala na ang libro, mayroong magiging pera na. Hindi naman sila mas mainggit kaysa sa Pingjiang Chamber of Commerce, di ba? Nagmamadali ba ako, at may narinig si Yifang wika nang sumigaw na sa ngalan ng Baofeng Chamber of Commerce, ako, ang butler lalaki ng pamilyang Yin, ay narito upang makipag-uusap kay Ginoong Yi Ai. Law of Attraction. Zongqing. Tandaan, ang pagluluto ay hindi batay sa sangkap, kundi sa mga ideya. Iyan ang tunay na kahulugan ng pagluluto wika ni Yifeng. Habang lumabas si Yifeng nang may saya wika niya na nandito ka pala, dumating ka sa tamang oras. Ako'y abala na sa pagluluto. Sambit ulit ni Yifeng saan ang pera. Kung wala kang alkansya, dapat ay mayroon kang lalagyan ng pera, supot ng pera, o kwintas ng pera man lang. At nabigla naman ang matanda sa narinig sa mga pinagsasabi ni Yifeng, at may ibinigay ang matanda kay Yifeng na parang credit card wika nito na Ginoo-yi, patawarin mo ako. Ito ay isang eksklusibong depositong card na inihanda ng Chamber of Commerce para sa iyo. Sa loob ay may 100,000 ginto mula sa mga benta ng libro noong nakaraang buwan. At napasabi si Yifeng sa isip niya na 100,000, at tila may nakita si Yifeng ng kung ano-ano na habang tinitingnan niya ang credit card na may lamang na 100,000 at nahulog pa niya ang dalang kutsilyo na dala niya sa pagluluto dahil hindi siya makapaniwala na sa harapan na niya na inaasam-asam ng lahat,
At napangiti nga si Yifeng na habang hinahawakan niya ang credit card tila naaamoy na niya ang pinapangarap niya na dating hinihiling nung inaakalang shooting star na mga sexy babae at iba pa. Habang pinipigilan lang niya ang tuwa at habang tinitingnan siya ng Butler of Baofeng Chamber Commerce inaakal ang kulang pa ang ibinigay nila kay Yifeng, at umalis na si Yifeng habang kinawayan ng kamay niya wika niya na maraming salamat sa ibinigay niyo, ngumiti si Yifeng, at biglang hinalikan niya ang dalawa na si Zongqing at ang Prinsipeng Lobo. Napatalon sa tuwa si Yifeng sambit niya na putang ina 100,000 wahaha isang buwan lang nakoha ko na to holy shit mama mia, at napasayaw si Yifeng ng Hakuna Matata wika niya ng mga kaibigan, sa araw na ito ng kasiyahan, magsayaw tayo. Lightman, ilagay mo ang salitang Richman sa malaking screen para sa akin. At dumating si Maulin at nag-ihim ito, at natigil si Yifeng sa pagsasayaw nung dumating sila Maulin Chamber Commerce, at tinanong ni Yifeng kung bakit dumating si Maulin sa tahanan ni Yifeng nang may lamang ang wika niya, at humingi naman agad ito ng pasensya wika niya na hindi na ako nagpaalam, pamunta ako para humingi ng patawad sa nangyari nung nagkita sila. At may dala akong regalo sa ito na 1,000 gold coin sana matanggap nyo Ginoong Yi, at napasabi si Maulin sa kanyang isip na sigurado akong mababaliw si Yifeng sa dala niyang ginto, at sinabihan niya si Maulin na sabihin mo na ng diretso kung ano ang kailangan mo sa akin, at napasabi si Yifeng sa kanyang isip na putang inang tung matanda na to kung magpapa-auto ako sa matandang to si isang baliw na lang ang maniniwala sa katangahan kung mangyayari iyon. At sumigaw si Maulin ng malakas wika niya na ngayon ang panahon ng pagsiklab ng kultura, bagamat may malaking negosyo ang Pingjiang Chamber of Commerce, hindi sapat na umasa lamang sa kanyang mga ugat. Dapat tayong sumunod sa agos at hanapin ang bagong pag-unlad, at dagdag pa niya na habang si Yifeng nakakapala ng mukha sa mga pinagsasabi ni Maulin wika ni Maulin kaya plano ko na magpatuloy sa pakikipagtulungan sa iyo, Ginoong Yi, at gagawin ng Chamber of Commerce ang lahat ng kaya nito upang matulungan kang mailathala ang mga libro wika ni Yifeng na ang mga pahayag ni Chairman Mao ay hindi tama, sinabi mo sa akin mismo na wala itong pakinabang sa pagsusulat ng libro, kaya sa tingin ko, si Chairman Mao at hindi na natapos ang sinabi ni Yifeng at wika ni Maulin na makikita mo, nagkasala ako noong araw, paano naman kaya mapipilitin si Ginoong Yi na isaisip ang aking kahibangin? Naniniwala ako, si Ginoong Yi ay tiyak na hindi masyadong kuripot. At sinabi ni Yifeng na hindi, inisip ko lang ng mabuti ang sinabi ni Chairman Mao. At ako, si Yifeng, ay isang kuripot na tao habang tinuro niya ang sarili, at napakagat na lang si Maulin sa kanyang ngipin sa galit nung narinig niya ang sinabi ni Yifeng, kaya nung nakatalikod papaalis na si Yifeng binyantaan siya ni Maulin kung hindi maki-cooperate si Yifeng hindi magtatagal magiging walang silbi ang libro ni Yifeng ngunit sinabihan lang siya ni Yifeng wag ka ng andaming salita dahil wala kang halaga sa akin kaya wag ka nang magtagal kung maaari lumayas ka na sa tahanan ko. At kumari pa si Maulin para maghingi ng tawad dahil sa mga sinabi niya noon at ngayon, at sinabihan siya ni Yifeng na hindi maganda ang taong may balak lang kung may pakinabang sa kanila, kung wala naman sigurado akong gagawin niyo lang basura, hindi maganda para sa akin na ginagamit ang katayuan nila, ngunit pinilit pa rin ni Maulin na kumbensihin si Yifeng sumigaw ito wika niya na huling sasabihin ko ito itataas ko ang pagbibigay kay Yifeng ng 10,000 sigurado akong hindi mo makokoha ang ganitong pira in 10 years, kaya natigilan si Yifeng nung narinig niya ang 10,000 at napangiti si Maulin baka nagbago na ang isip ni Yifeng, wika ni Yifeng ulit na hahaha 10,000 ang laki naman kung ganun habang pinakita ni Yifeng ang gold credit card, at habang si Maulin napansin niya ang hawak ni Yifeng na naglalaway siya sa nakita na golden credit card, at tumalikod na si Yifeng wika niya na sige Zongqing paalisin na ang mga bisita na mga polobi na makikita nga natin si Maulin natutulala peren dahil hindi pa siya makipaniwala sa hawak ni Yifeng na golden credit card na may lamang 100,000, at napalipad si Yifeng sa ibang planeta ng tuwang-tuwa dahil nakaganti na din siya at sa nakuhang pira,
at lumipas na ang years ay nailipat tayo sa magarang bahay, na makikita nga natin si Ling Yaoyer na nakayuko wika niya na master ang mga tao sa Jingpiang City na naghanap ng information ay nag-report wika nila walang nakuhang information kay Elder Marshal Brother Wu Chen sa Jiangping City baka may mali bang nangyari master, tanong ng tao sa likod ng pintuan wika nito na nasaan na si Wu Chen, at nagulat si Ling Yaoyer sa taong dumating wika nito na master your disciple is here ako na ang pupunta master para mag-investiga kay Wu Chen na hindi pa nakabalik at babalik agad ako para magbalita sa nangyari kay Wu Chen, at tinanong siya ni Ling Yaoyer na sigurado ka bang gagawin mo ito at hindi siya pinansin at nakaalis na ito, wika ng tao sa loob ng pintuan na sa kanyang pang-akit na mabilis, wala nang makakatapat kay Wu Feng sa bilis si Wu Feng pala ang taong dumating kanina at kapatid niya ang namatay na si Wu Chen, at nagsisilita pala ay si Ning Xuanwu wika niya na kahit kung mayroong makakapansin sa kanyang mga galaw, hindi nila makikita ang kanyang tunay na katawan, at dagdag pa niya na walang tao ang makakahawak ng kakaiting balat niya o katawan ni Wu Feng. At pagkatapos nga ay makikita nga natin sila ni Yifeng na papaalis at sinabihan niya ang Prinsipeng Lobo na Wangkai na pala ang tawag ni Yifeng sa Prinsipeng Lobo kaya tatawagan na natin siyang si Wangkai wika ni Yifeng na ikaw na ang bahala magbantay ng bahay natin ha, huwag kang mag-alala magdadala kami ng pagkain na paborito mo na mga buto pagkatapos makabalik kami matapos ang celebration party at makikita nga natin na ngumiti din si Wangkai wika niya sa isip na tinatrato mo ako na parang aso, at binaril naman ni Yifeng si Wangkai wika niya na good boy love you at yumarty naman si Wangkai sa pagbaril ni Yifeng sa kanya tumawol ito, pagkatapos nga makaalis si Yifeng na makikita natin si Wangkai na nakatayo sa harap ng pader na may painting at tila nakasayaw ang tao sa painting, at napasabi siya na ano tong painting na to parang kakaiba na nakalagay sa pwesto rito at pinabantay pa ako ni Master Yifeng ng martial arts gym, at nagulat siya na may naramdaman siyang malakas na pressure sa labas. Ang dumating pala ay si Wu Feng na hinahanap niya ang kapatid niya na si Wu Chen na nawawala at napansin niya ang matanda na nagtitinda ng mga candy, at nagalit naman siya na ang bagal maglakad ng matanda, at pinatay niya ito ng walang alinlangan sa matanda, kaya nang nakarating siya sa loob ng martial arts gym ni Yifeng ay may naramdaman siya, ang inirhiya ng kapatid niya sa paligid ang kanyang kapatid sa lugar, kaya nagdesisyon siya na balak rin niya na wasakin ang martial arts gym ni Yifeng para makaganti na galit ito at pagkatapos susunod niya papatayin si Yifeng, at nagwala na nga siya na makikita nga natin na nag-super saiyan na siya wika niya na papatayin niya ang lahat ng nabuhay sa lugar na ito at napaiyak naman si Wangkai dahil papatayin rin siya ni Wu Feng napasabi siya sa isip na hindi ko kayang talonin si Wu Feng ano na ang gagawin ko, at nag-react ang painting dahil may naramdaman ito na may balak wasakin ang martial arts gym, at nagulat naman si Wu Feng na may umatake sa kanya na hindi niya napansin na patungo sa kanya na naghudyas kamay na magkakaibang hugis na gunting, papel, bato, at lansang, at hindi na nakaiwas si Wu Feng na sa umatake sa kanya napasigaw na lang si Wu Feng na makikita nga natin na anino na lang ang makikita, at pagkatapos ay buto na lang ang natira sa katawan ni Wu Feng, na makikita nga natin ang mga kaluluwa sa mga tao sa painting at pinagpawisan naman si Wangkai baka siya ang isusunod, at huminga siya ng malalim, at umiyak naman siya wika niya na natatakot ako, wika niya sa isip na sa wakas na intindihan ko na si Master Yifeng ay napakalakas talaga niya baka naabot na ni Yifeng ang antas na martial god realm, at hindi ako sinaktan ng mga kaluluwa, ngunit tinutulungan ako sa kapahamakan, at nag-apoy siya sa sabik na hindi siya pinatay ni Yifeng pinapangako niya na ibinigay ko ang buhay ko para kay Yifeng, sisikapin ko na magiging may silbi ako at magpa-good boy na aso. Kung hindi ko man makakaya na maging aso, gagawin ko na magiging hari ako sa Demon Wolf Clan, ito ang pagkakataon ko para lumakas, kaya babaguhin ko muna ang sarili ko na maging aso ako, at nailipat na naman tayo sa Baofeng Chamber of Commerce ngayon ang oras sa Chamber of Commerce na ongat dahil kay Yifeng wika ng mga tao na nag-uusap, at nagsalita ang isa na kaalyado nila wika nito na hindi lang ang kita, kundi ang impluensya at reputasyon ay magbibigay ng maraming puntos sa ating Chamber of Commerce.
Kaya't hindi natin dapat insultuhan si Ginoong Yi, may kanya-kanyang pag-atake, ang Pingjiang Chamber of Commerce ay hindi kailanman magiging kalaban natin habang siya ay naririyan, at habang uminom naman si Chairman Ying Xiong Baofeng Chamber of Commerce sumang ayon siya sa mga sinabi nila, dagdag pa niya na noong huli na bumalik ang aliping ito, iniulat niya sa akin na tila hindi gusto ni Ginoong Yi na tanggapin ang bahagi ng 100,000 ginto. Kaya't handa akong dagdagan ang bahagi ni Ginoong Yi, upang hindi magkaroon ng malaking pagkakamali, at wika ng kasama nila na iminumungkahi ko na bukod sa gastusin, ang ating Chamber of Commerce ay kukuha lamang ng 10%, at lahat ng iba't ibang bahagi ay ibibigay kay Ginoong Yi habang tinitingnan ni Ying Xiong si Lan Zhu, at tumango naman si Lan Zhu sa sinabi ng kasama nila, wika ni Ying Xiong okay. Tapos na ang usapang ito, napasabi si Lan Zhu sa kanyang isip na sinabi sa akin ng Panginoon na panatilihin ang magandang relasyon kay Ginoong Yi, sa ganitong paraan, hindi pwedeng mas maganda pa pagtakas ng usapan at hindi na natapos ang sinabi ni Lan Zhu, dahil nailipat tayo sa kanila ni Yu Wuji at si Peng Ying habang si Yu Wuji na ang dami niyang iniisip sambit niya na walang anumang bakas ni Wu Chen, at ang lalaking naghahanap ng martial arts gym ay hindi pa bumabalik. Kung hindi malutas ang problema na ito, maaaring magalit si Ning Xuanwu sa akin wika ng tindero kay Yu Wuji na ang kabuoang halaga ay 103 tael, ngunit maaari mong bayaran ng eksakto na 100 tael. Magbabayad ka ba ng cash o sa pamamagitan ng tseke? Ngunit sinabihan siya ni Yu Wuji na isang simpleng mortal ang nagtataas ng mataas na presyo sa akin, hindi ko siguro kailangan pang itago itong kamay na ito, at may napansin si Yu Wuji, wika ni Peng Ying kay Yifeng na pasigaw sambit niya na Yifeng, hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko noong huli? Mas mabuti kung tayo'y hindi na magkikita hindi ba wika ni Yifeng na huwag kang magkamali, dumaan lang ako, at kung hindi mo ako hinihinto, hindi kita makikita, at nainis naman si Peng Ying dahil marami pang sinasabi si Yifeng sa kanya, at dumating si Yu Wuji sa dalawa, at biglang nagpanggap si Peng Ying habang yamakap ito wika niya na kapatid Yu Wuji. Paano ko kayang tingnan ang isang hamak, dukhang mortal na parang langgam tulad niya? Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa magkaroon ng kahit na anong koneksyon sa kanya. At nagpalabas si Yu Wuji ng enerhiya sa kanyang kamay na makikita natin na galit wika niya na huwag ka nang magpaliwanag dahil papatayin kita ng parang langgam, at nabigla naman si Yifeng, kaya nung umatake si Yu Wuji sinalo ito ni Lan Zhu ang atake ni Yu Wuji wika ni Lan Zhu na Ginoong Yi, hindi mo kailangang mag-aksaya ng oras, at napasabi si Lan Zhu sa kanyang isip na gago ka. Kung ginugulo mo ang galit ni Ginoong Yi, natatakot akong mawawala ang buong Qingshan sect. At may sumigaw na kapatid, ang galing mo talaga. Pagkatapos sinangga ni Lan Zhu ang atake ni Yu Wuji ay nabaliktad siya ang nasaktan wika niya na bakit narito si Luo Lan Zhu. At nanlaki ang mata ni Yu Wuji dahil meron din si Loli sa kanyang likod na nakangiti na gusto na siyang sapakin, at sinapak na nga siya sa mukha na sa full deserve, na makikita nga natin ang dalawang magkakapitid na walang awa na binogbog si Yu Wuji, at humingi agad ng tawad ang dalawa kay Yifeng wika nila na Ginoong Yi, totoo nga, patawad kung ikinagulat ka namin, sambit ni Yifeng na swerte nga at dumating kayo ng maaga at naiiwasan ko ang ataking iyon, makikita nga natin ang dalawa na nagulat dahil nagbigay galang sila kay Yifeng, at napaluhod si Peng Ying wika niya na bakit ang personal na alagad ng Panginoon ng Qingshan sect ay ganon ang respeto kay Yifeng, at ang isang mortal tulad ni Yifeng ibinigay nila makipaglaban para sa kanya. At tinanong siya ni Lan Zhu ng seryosong mukha wika niya na anong pangalan mo habang tinutok ni Lan Zhu ang dalawang daliri sa ulo ni Peng Ying at nagsalita agad si Peng Ying nang may kabasambit niya na alagad si Peng Ying ng Outer Sect Zuan Cole na nasa ilalim ng pangangasiwa ni Elder Fang ng Outer Sect, at isang buwan pa lang ako sumali sa Qingshan Sect, at binasag ni Lan Zhu ang medalya ni Peng Ying. Sabi ni Lan Zhu na ang iyong mga kwalifikasyon ay hindi sapat para pumasok sa aming Qingshan Sect. Sino ang ganon kasosyal na pinahintulutan kang sumali sa Qingshan sect nang walang pahintulot at simula ngayon, ikaw ay pinaalis ka na mula sa Qingshan sect, at napasigaw sa galit si Peng Ying wika niya na bakit dahil ba kay Yifeng na mortal at hindi na niya natapos ang kanyang sinabi dahil sinampal siya ni Lan Zhu ng malakas, sinabihan siya ni Lan Zhu na babalaan kita ng may kakakilabot na busas, kung magtatangkang manggulo kayo ka Mr. Yi muli, lalo na sa pangalan ng Qingshan sect,
buburahin ko ang iyong buong pag-iral sa mundong ito, at napasabi si Pang Ying sa kanyang isip na hindi na alam ang gagawin wika niya na upang sumali sa Gingshan sect. Nagbayad ako ng walang sawang halaga, ngunit ngayon, ako'y iniwan at nagsusumikap kay Ye Feng. Isang taong aking iniwan ang nawawala. Hindi. Kailangan kong malaman kung ano ang. Pagkatapos ay nailipat tayo sa Xuanwu sect na makikita natin ang dalawa na nagmi-meditate, wika ni Ning Xuanwu na ang pagmameditate ay ang pundasyon ng kaharian ng kaisipan, at tinanong niya si Ling Yaoer na naririnig ko na ang iyong hinga ay nababahala, may iniisip ka ba? Sabi ni Ling Yaoer na guro, palagi kaming may hinalang ang eksperto sa Jiangping City ay isang banta mula sa Gingshan sect, kaya't ipinadala namin si Elder Marshal Brother Watchen at Wu Feng para mag-imbestiga. Ngunit ngayon, napag-isipan ko, tila isang di maingat na galaw ito, napasabi si Ning Xuanwu na sa kabila ng lahat, ang mahiwagang sandata na biglang ipinakita ng matandang Jingshan ay tunay ngang kahanga-hanga. Kung ito'y tunay na isang eksperto ang tumulong sa kanya, tiyak na ang dalawang kapatid, na hindi mawawala sa kanilang kakaibang disposisyon, ay tiyak na tatakbo sa pinto upang patayin siya, at sambit niya ulit na kung ganoon, sino man ang kayang lumikha ng ganong uri ng kaharian, paano kayang maging kalaban sina Jing Wuchen at Jing Wufeng. Sabi ni Ling Yaoer na sa gayon, guro, sa tingin ko mas mabuti na hayaang mong bumaba ako sa bundok upang alamin kung ano na ang nangyari sa dalawang magkakapatid. Sinabihan siya ni Ning Xuanwu na sige mag-ingat ka. Lumipas na ang oras ay makikita natin si Ling Yaoer na nakaupo sa tindahan wika niya na waiter wika ng waiter na ano po ang iyong kailangan at paano kita matutulungan, mahal kong bisita, at hinawakan ni Ling Yaoer ang damit ng waiter, at tinanong niya ito sabi niya na narinig ko na alam mo ang lahat tungkol sa Jiangping City. Tatanungin kita, may isa dito na nagsusulat ng mga libro at nagpapatakbo rin ng isang gym para sa martial arts, alam mo kung sino ito? Sabi ng waiter na ang impormasyong ito ay hindi madaling mahanap. At hindi ito libre. At nilabas ni Ling Yaoer ang kutsilyo wika niya na anong sinabi mo. At nagbago ang ugali ng waiter sabi nito na wala lang iyon. Ang pangalan ng taong iyon ay Ye Feng. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang daan, mahal na bisita? Pagkatapos nga ay makikita nga natin sila ni Ye Feng at Zongqing na naglalakad habang si Ye Feng naman ay kumakanta. Sabi ni Ye Feng na Wang Kai, tingnan mo kung ano ang dinala ko para sa'yo at ang si Wang Kai naman ay lumapit kay Ye Feng na aso na talaga ito, at pinakita ni Ye Feng ang dala niyang pagkain ni Wang Kai sinabihan niya na magsaya ka Wang Kai, at biglang kumari pa si Wang Kai na umalis, at pinakita ni Wang Kai ang buto ni Wu Feng, at napasabi si Ye Feng na itong buto, maaari bang, wika ni Ye Feng na kaya pala. Kumuha siya ng karne mula sa bahay ng iba at nakakuha ng sapat. Iniwan mo ang buto para makita ko ito, gusto mo bang purihin kita? At pinagpawisan si Wang Kai sa maling akala wika niya na kahit ang senior ay alam kung ano ang nangyari kahapon. Sinabihan niya akong alagaan ang bahay ng mabuti, sa totoo lang, ipinakita niya sa akin ang eksena ng palabas upang malaman ko na ito ang mangyayari kung hindi ako susunod. At may nakita si Zongqing at tinanong niya kay Ye Feng na boss ano ito, at tinitingnan ito ni Ye Feng habang tila nag-iisip, at ayon nga sabi niya na isang tropo. Sabi niya ulit na hindi pa nalilinis ang bahay sa loob ng matagal, kaya gamitin natin ito upang panaasan ang alikabok, huwag kalimutan ang mga poste at plaque sa labas ng pinto utos niya kay Zongqing, habang tinitingnan niya si Wang Kai sabi niya sa isip na sa wakas, kumpara sa pagkawasak ng bahay, hindi ito malaking problema na magdala ng ilang basura sa loob ng bahay, tama ba? Habang si Wang Kai naman ay sambit niya na na-realize ko na rin ang tunay na intensyon ng senior. At dinampot ni Ye Feng ang buto sabi niya na sayang itapon itong buto, at tinapon ni Ye Feng ang buto wika niya na Go Pikachu gamitin nating laruan ito, at may sumalo sa buto at kakagaten rin ni Wang Kai, at nakuha nangga ito ng dalawa na si Ling Yaoer na galit at nakakagat parent si Wang Kai sa buto wika ni Wang Kai ano ang problema ng babaeng ta, at napakakagat si Ling Yaoer sa kanyang ngipin, at sinipa siya ni Wang Kai para makuha ang buto na makikita natin na napaubo siya ng dugo at nagulat si Ye Feng wika niya na anong nangyayari. Hey girl, okay ka lang. At lumapit si Ye Feng kay Ling Yaoer sinabi niya na bakit hindi ka pumasok at umupo.
Dagdag pa niya na hindi ako masyadong magaling na doktor, ngunit may kaunting kaalaman ako sa medisina, at kung hindi mo type, pwede kitang tulungan sa pag-check ng iyong pulse, at nangyayari lang na may mga halamang gamot kami dito sa bahay. At umatras agad si Ling Yaoer kay Yifeng, sabi niya na hindi na kailangan. Okay lang ako kaya't hindi kita papahirapan, at napasabi si Yifeng na tila may napagtanto na siya, wika niya na nakuha ko na. Kanina, nakita ko kang sumusubok na kunin ang buto sa bibig ng asong ito, isang buto pala ito ng pag-aari ng iyong pamilya. Napasabi siya sa isip na pagkatapos makita ang isang buto na lang ang natira, siya ay nagsuka ng dugo. At pinagpawisan naman si Ling Yaoer, wika niya na siya'y talagang bumaliktad sa likuran ko. Siya'y isang talagang demonyo. At napatakbo si Ling Yaoer, inaakalang niyang papatayin siya ni Yifeng, wika ni Yifeng na buto na lang ang natira, hindi ko mababayaran ang iyong kabutihan ng ganito. Paano kung sa halaga sa palengke na lang? Habang papalayo na si Ling Yaoer, wika ni Yifeng na siya'y aalis na, hindi maganda iyon, at dagdag pa niya na kapag mayroon kang nagawang mali, dapat kang magbayad ng presyo, kaya't i-record ko itong account na ito para sa'yo, sigaw ni Yifeng kay Ling Yaoer. Ang kanyang mga binti at paa ay maganda, parang ang babae ay totoong maayos, at napasabi si Wang Kai sa kanyang isip na sa isang sulyap lamang, siya ay nakakakita sa likod ng itinagong martial spirit, at agad na nagdulot ito ng pag-atake sa kanyang puso, at dagdag pa niya na si Senior ay may malalim na isipan at mataas na antas ng cultivation, na tunay na hindi masusukat, at nakarating na si Ling Yaoer sa Xuanwu sect at nagbigay information kay Ning Xuanwu, wika niya na guro. Totoo nga may eksperto sa Jiangping City, at parehong namatay ang magkapatid sa kanya dahil nakita ko na lang ang buto nila, at sumigaw si Ning Xuanwu, wika niya na Yao Linger, isalaysay mo lahat ng nalaman mo, magsalita ka ng may detalye. At sinabi na nga ni Ling Yaoer sa kanila na ang Elder Martial Brother Wachen ay wala ng buto, bagaman ang Elder Martial Brother Wu Feng ay may natirang buto dahil sa kanyang cultivation ng divine power ng kanyang clan, ngunit ang lalaki iyon ay pinaglalaroan niya lang ang buto ni Wu Feng para sa paglalaro sa alaga ng wolf monster, at napasuntok sa galit si Ning Xuanwu sa narinig kay Ling Yaoer, wika ni Ning Xuanwu na maganda, ang ganitong taktika ay para takutin ako at sa parehong oras gawing katatawanan ako ng mundo. At sabi ng mga tao ni Ning Xuanwu na ang mga tao lang na maaaring magsusid sa aming clan ay sina Yao Linger, Jing Wufeng, at Jing Wachen, at ang lalaking iyon ay malapit nang tapusin ang hinaharap ng aming Yuanman clan. Ito'y labis na kahindik-hindik. At sabi ni Ning Xuanwu na paano naman ang aking dalawang yaman. Wika ni Ling Yaoer na sana'y hindi magalit ang guro. Ang iyong Heaven Devouring Stone ay ginamit na ng lalaking iyon upang nilagay punuin ang hagdan at sumakto naman ito. At tungkol naman sa Swift Cloak, habang nagpapalabas ng enerhiya sa kanyang kamay si Ning Xuanwu, wika ulit ni Ling Yaoer na ginamit din niya ito bilang tropo upang panasan ang alikabok, at kinabahan ang mga tao dahil nayanig na ang paligid nila dahil sa galit ni Ning Xuanwu. Sabi nila, Master, kumalma po kayo, at napatawa si Ning Xuanwu na galit, wika niya na siya'y malupit, mas malupit pa kaysa sa akin, si Linger, anong iba pa, sabihin mo pa sa akin ang tungkol kay Yifeng, at sinabi ni Ling Yaoer na ang expert na iyon ay napakatalino, kahit na maingat at mabuti ang aking pagkakakubli, nakilala niya pa rin ako. Hindi niya ako pinatay sapagkat hinihingi niyang bumalik ako upang magbigay ng mensahe na kung gagawa ka ng hindi tama, dapat mong bayaran ang presyo, at isinulat niya na ito sa lista, at nanglilisik ang mga mata ni Ning Xuanwu sa narinig, at tumayo si Ning Xuanwu, wika niya sa kanila na gusto niyang patayin tayong lahat, dapat ba tayong umupo lang at maghintay? Maglabas ng utos, lahat ng mga masters ng Xuanwu sect ay bababa ng bundok kasama ako. At sigaw niya ulit na pula na ang mata niya, sabi niya na ako mismo ang papatay sa lalaking ito, at gagantay para kay Wu Feng at Wachen. Sa parehong oras, kukunin ko ang dalawang pinakamahalagang yaman ng Xuanwu sect, upang linisin ang kahihiyan ng nakaraan at ngayon. At dito muna matatapos dahil ang tagal ng upload, kaya may magtatanong kailan pa kaya ang part 8, kaya ting ning 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 tayo channel say sa sakit, wahahaha.